Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Neb. Minsan sa buhay natin ay may pag-ibig tayong hinahangad. Maswerte kung mahanap mo ang taong tutugon sa iyong pagmamahal, yung magbibigay sa iyo ng pagpapahalaga, ng pagtanggap at higit sa lahat, para sa kanya ay ikaw lang, sapat na at tapat. Taray. Palagi kong hinahangad yun sa buhay ko, kuya, pero minsan talaga ay may sadyang hindi tayo ganun siniswerte. Pero darating din talaga ang pagkakataon na hindi mo hinahanap. Kusang darating. Kuya E, kahit isa akong bisexual ay hindi po ako nagpapahalata sa aking pagkatao dahil kilala ang aming family. Nag-girlfriend rin po ako noon kahit na napilitan lang ako para may makilala ang aking pamilya. At 20, nabuntis ko po siya, nagkaanak kami, maagang nagkaapo ang magulang ko pero nang maghiwalay kami, nahiwalay din sa amin ng aking anak, nag-aral at nanirahan sa Canada. Feeling ko noon, bigo ako sa buhay dahil nagkaroon nga ako ng kalibin, aaminin ko man o hindi, hindi ko siya minahal sa simula, pero tunay ko siyang minahal kinalaunan. Depressing times nang iwan nila akong mag-ina. Ilang taon din bago ako nakarecover sa tulong ng pamilya na hindi nagkulang sa akin sa pagpapaalala na dapat ay tuloy lang ang buhay kahit ano pa man ang pagdaanan. Nagtatrabaho ako noon pero parang wala akong pakialam sa mundo. Pahapayawan ko lang Kuya E na kung paano ko nalaman na isa akong bae. At 17 years old, may helper kami sa bahay na si Andrew. Si Andrew ay all-around boy pero halos magkaedaran lang kami. 18 siya noon at ako ay 17. Maganda ang pangangatawan pero hindi siya ganun pinalad sa itsura. Mabilis ang mga pangyayari nang makita ko siyang naliligo at sundan sa kaniyang kwarto. Palagay ko sa kakatingin ko kay Andrew ay nabasa na niya ako. Kauna-unahan kong lantak at karanasan sa lahat ay sa kanya, meaning nakuha niya, pati ang aking likuran. Maraming beses na naulit yun sa amin ni Andrew, pero maagang nag-asawa si Andrew na siyang dahilan din ng pag-alis niya sa amin upang maghanap ng mas maayos na trabaho. Fast forward po, nang makabuntis ako at iwan din ako ng mag-ina, nawalan talaga ako ng drive sa buhay. Palagay ko at early age ay malas ako sa relasyon o pag-ibig pamana matatawag. Bakit? Kasi umasa din ako noon kay Andrew pero nawala din siya. Masasabi ko na nawalan talaga ako ng ganang mabuhay. Hindi na rin napapatingin sa kahit anong kasarian. Walang elba na matatawag o nararamdaman. 5 years after nang iwan ako ng mag-ina, hindi ko inasahan na may biglang gigising sa aking pagkatao. Isang taong hindi ko inaasahan na makikilala at makakasalamuha ko. Araw ng linggo, gabi kung magsimba akong mag-isa. Sa panahong nag-ahawak-hawak kamay ang mga tao sa awiting ama namin, napalingon ako sa lamig kasi ng kamay ng kalapit ko sa kanan nang aawitin na nga yung ama namin. Matangkad ito, Chinito at itago natin sa pangalang Chino. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung napasyal lang sa lugar namin. Chinito siya pero hindi maputi. Katamtaman lang ang kulay na pamoreno na. Ewan na nga ba. Tila may kung anong kiliti sa akin si Chino. May kung anong tibok sa aking dibdibang lalaking ito hanggang sa pagbitaw ng aming mga kamay, tanaw ko siya. Sabi pa niya sa akin, pasensya na at pasmado ang kamay ko. Sagot ko naman, wala yun.
Doon halos maglapit ang mukha namin. Nakita ang angking kagandahan at set ng kanyang ngipin, maliit at mapulang labi. Nakaka-inlove si Chino. Kung todo sulyap ako kay Chino hanggang sa matapos ang misa. Alam ko nakikita rin ni Chino kung paano ko siya sulyapan. Alam ko na sa simbahan man ako ay nagkasala talaga ako pero alam ko may something kay Chino. Nilingon ko si Chino. Sa left side ako ng upuan lumabas at siya naman ay sa right side. Nagkaiba. Magkaiba ang patutunguhan. Sabi ko nga sa sarili ko, taga saan kaya siya dahil sa tila bago ko lang siya nakita. Naniniwala ba kayo sa tadhana? Kasi ako, hindi ko iniisip na totoo yun pero siguro nga, yun talaga ang maghahatid sa atin kung ano nga ba yung ating kahihinatnan sa buhay. Makalabas ng simbahan, sa dami ng tao ay nawala ang pagkakatingin ko kay Chino. Halos mabali ang leeg sa paghahanap sa lalaking kalapit ko lamang kanina na pinangalanan ko ngang Chino. Lumakad ako upang kumain sa malapit na karinderya. Umorder ng isang kanin at ulam na may libreng sabaw. Sa unang subo ko ay may narinig akong lalaki na umorder naman din ng kanin at ulam na inorder ko. Take out ba? Kuya, sabi ng tindera. Hindi, dito lang. Umupo sa tabi ko ang lalaki. Laking gulat ko, iyon ay si Chino. Oh, ikaw pala. Wika niya. Akala mo naman matagal na magkakilala. Pabebe ang peg ko. Sinabi ko, kilala ba kita? Sabi niya, yung pasmadong kamay. Inangat niya ito. Remember sa ama namin? Nagsinungaling agad ako sa hindi kunwari pagkakatanda sa kanya. Kung alam lang niya na hinanap-hanap siya ng aking mga mata. Ay, oo nga. Yung malamig na kamay. Sorry na. Umapaw ba? Wika niya. Kumain na rin si Chino at hindi talaga maiwasan na bawat subo ay nagkakatinginan. Para kaming mga tauhan sa isang palabas na nagpapakyutan bago pa lang magkakilala. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga araw na yon sa amin ni Chino na tipong hanggang sa kasalukuyan ay kikiligin at kikiligin ako. Kumain lang, kinilig agad. Ikaw ba naman ang may katitigan na hindi ko rin alam bakit ako ganun kakilig. Basta, hindi ko yun makapaliwanag, kuya. Masaya ako. Ramdam ko yun. Mga ilang minuto namin na sweetness baga at kiligan. Uuwi ka na ba? Wika ni Chino. Matapos kaming tumayo at actually, siya yung nagbayad ng kinain na minimal lang naman. Sabi ko, pwede namang hindi. May pwede ba tayong puntahan? Sige ba? Sasama ka ba sa akin? Tanong ni Chino. Oo naman, sagot ko. Kahit di mo pa alam? Oo, kahit saan. Gusto ko lang sabihin kay Chino na oo ay kahit saan mo ko dalhin. Ewan ko nga ba feeling ang landi ko that time na masasabi ko din na hindi naman ako ganun. Sa totoo lang. Ayokong magpaka-OA pero siguro si Chino na ang pinakahinangaan ko noon. Sa itsura pa lamang. Naglakad kami ni Chino sandali hanggang nakarating sa parking area. Oh, may kotse ka pala? Sabi niya, hindi sa akin yan, sa tatay ko yan. Siya kasi ang bumili. Sabi ko, ang humble din ha. Si Chino din ang nagbukas ng kotse at alam mong alagang-alaga. Kung gaano kalinis si Chino, ganun din naman ang kotse na pagkabango-bango. Batid kong hindi nagyoyosi si Chino sa bango ng kotse. Kakastart pa lang ng kotse. Hinawakan ni Chino ang kamay ko. Ewan, hindi ko tinanggal man lang yun. Sabay may kumatok sa bintana na batang namamalimos. Sa gabal, sabi ko sa sarili ko. Hindi iyon tinaboy ni Chino. Kumuha ng pera, 100 pesos. Ang laki naman yan, sabi niya. Ay, pinabantayan daw kasi niya. Marunong pa ako sa iyon ang gusto niyang ibigay eh. Sabi ko sa sarili ko. Ano? San tayo? Wika ni Chino. Busog ka na ba?
Sabi ko medyo, pero ikaw, saan mo ba ako dadalhin? Ganun na, kahit saan ba talaga pwede? Napaisip ako, napatingin sa mukha ni Chino. Nako, kahit saan nga siguro ay makakarating. Talaga, sabi ni Chino. Hanggang sa tila ba mabilis ang mga pangyayari. Diniretso sa isang hot hotel, not motel. Yes, Kuya E, after pumasok sa simbahan, magbawas kasalanan ay nako, diretso sa pintuan na makasalanan. Maganda ang ambience ng hotel. Nakatayo lang kaming dalawa. Tila ba nanibago at nag-iisip kung ano ang unang gagawin. Wala kaming salitaan ni Chino. Parang tumigil nga ang mundo. Hanggang si Chino ang unang gumawa ng move. Lumapit sa akin at hindi ko alam ano ang mangyayari. Hanggang dadako siya sa aking mga labi. Sabi ko, wait, lasang pagkain tayo. Natawa si Chino pero hindi nagpaawat. Hinalikan ako. Nung una, mabagal pero hindi nagtagal ay naging palaban na rin. Makahulugan. Hanggang hindi napigilan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nawalan ng bawat saplot. Kaming dalawa ni Chino ay naging isa. Yes po, sa biglaang pagkikita na yon, may nangyari. Isipin nyo basta lahat-lahat ay nangyari. Hindi ko akalain na magaganap ang lahat. Ang napakalakas ng apil na si Chino, hindi ko akalain na magaling sa lahat ng bagay. Hindi na ako para magkwento pa ng buhay ni Chino kasi may link din ang family niya sa politics tulad din ng family ko. But siya naman, tahimik lang. Siya yung isa sa member ng family na ilag sa ganong larangan. Sa simpleng araw na yon, Kuya E, parang hindi na kami mapaghiwalay. Maraming mga buwan kami nagbanding. Umabot din ng 5 years na tagpuan na lang namin ang sarili namin na tahimik at nagdesisyon na magsama. Pasensya na po kayo kung medyo bitin ang story pero gusto ko lamang po talaga itong ibahagi. Yung simpleng meet up minsan na hindi sinasadya ay nagdala sa amin sa pag-iibigan na hindi ko inakala. Hindi pa kami ganun ka-open sa family but naisasama na ako sa mga event ng family niya. Siguro, what they see na lang is what they get. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking munting liham na ito. Salamat po muli. Yun, no? Short and sweet, no? Mula dun sa isang pagkakakilala sa simbahan pa, tapos yung bigla ang paglabas, tapos, tadhana nga talaga. No? So, congratulations sa inyong dalawa at sana ay mas magpatuloy pa inyong magandang pagsasamahan. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.